Ano-ano nga ba ang mga signs or pamahiin na sinasabi ng mga lola at lola natin para masabi natin na baka baby boy ang ating pinagbubuntis sa ngayon? Para malaman mo yan, tapusin mo ang video hanggang dulo. Hello again, best friend! Welcome back to my channel. It's me, your boss babe PH. Alam ko kaya mo klinik ang video na ito dahil gusto mo ng baby boy o baka naiisip mo o nararamdaman mo sa iyong puso na baka baby boy at nagtatanong ka sa iyong sarili kung ano nga ba ang mga symptoms or mga pwedeng maranasan kung baby boy. Kung hindi mo pa napanood ang aking video kung baby girl, ilalagay ko dyan sa taas para mapanood mo na rin in case na gusto mong panoorin para mapag-compare mo. Again, disclaimer lang po, ito po ay ayon sa aking mga research at ang aking mga nababasa at naririnig mula sa mga lolo at lola natin. Ayan, best friend, mag-start na tayo mga mami. Ang una sa aking listahan ay ang yung cravings ay ang mga maasim at maalat. Kung nung first trimester at hanggang ngayon or nagsisimula pa lang ng iyong pagbubuntis, ang mga hinahanap mo or pinapabili mo ay maasim na mangga, lalong-lalo na yung piko. Diba, maasim yon. Tapos, yung mga sinasawsaw sa suka, mga balimbing na maasim, na para sa'yo sobrang sarap na sarap ka at hindi nalulukot yung mukha mo sa asim. So, isa yan at number 1 sa aking listahan na baka baby boy ang iyong baby ngayon. Next, sa listahan na masasabi natin na baka baby boy na si baby ay mabilis po humaba ang ating mga hair. So, kung makukumpara nyo nung hindi ka pa buntis at sa ngayon na buntis ka, na mas mabilis humaba ang iyong buhok kumpara sa dati. Ayan mga mi, number 3 na tayo. Kung papansin ninyo at titingin kayo sa salamin, yung iyong kanan na dibdib ay mas malaki kesa sa iyong kaliwang dibdib. Kung sa girl po, mas malaki si left kesa sa right. Pag boy naman po ay mas malaki si right na breast kesa sa left na breast. Kaya mi, pag naligo at tumingin ka sa salamin, i-check mo na. Pang-apat, mga mi, kung mapapansin mo, simula sa simula hanggang ngayon, parang yung ihi mo, mas nagda-dark siya as the day goes by. Habang lumalaki yung tiyan mo, mas yellowish yung ihi mo. Isa din yan sa masasabi nila na baby boy na si baby. Number 5 natin mga mi, ito yung pinaka-common, pinaka-lagi nating naririnig. Pag lumaki ang ilong, pag nangitim ang ilong, pag nangitim ang batok, at dito sa may leeg, ay mare, baby boy ang anak mo. So yan, kung mapapasin mo yan, maaring lalaki ang iyong magiging baby. Pang-anim mga mi, mapapansin mo sa iyong skin, medyo dry siya. Unlike pag baby girl, soft ang skin. Kahit mag-moisturizer ka or maglagay ka ng lotion, mapapansin mo, medyo dry. So, isa daw po yan sa masasabing baby boy, si baby. Mapapansin mo kung yung belly mo or yung chan mo ay patusok or pa-pointed siya. So, pag sumaidyo ka o kaya maririnig mo sa mga kumari mo, sa iyong asawa, na, uy, patusok yung iyong tiyan. Isa din po yan sa masasabi nila na baka baby boy ang iyong ipinagbubuntis. Kaya check mo na yan mga mi. Punta naman tayo sa heartbeat ni baby tuwing check up mo kay OB or sa iyong doktor. Or pag 140 ang heartbeat ni baby mo pababa, isa rin yan sa masasabing baby boy. Kung kanina or sa video natin na about baby girl,
140 pataas. Sa baby boy naman po ay 140 pababa ang kanyang heartbeat. Kaya laging tandaan mga mi, isa din yan sa masabing, it's a boy. Number 9, kung papansinin mo sa iyong face, mapapansin mong mas marami ang breakout mo ngayon kesa nung hindi ka pa buntis. Lalo, meron dito sa may bandang, dito sa may dibdib dito, tapos meron din sa noo, yung iba meron naman dito, yung iba naman ay dito. So, mas mataas po or yung hormones pag lalaki, iyan yung nagiging cause kapag baby boy, maraming mga breakout ang pimples si mommy. So, pag nakita mong mas marami ang pimples mo, pwedeng lalaki na yan at kung gusto mong lalaki, isa din yan sa masasabi nating it's a baby boy. Ayan mga mga kumare at mga best friend, pang 10 na tayo. Last but not the least, sa iyong linya negra. Kung mahaba ang iyong linya negra o yung linya sa tiyan mo, simula dyan sa iyong puson hanggang sa taas or dito sa may bandang dibdib, maaring baby boy ang iyong baby. So, ayun na nga mga best friend at mga mami. Ayun ang masasabi kong 10 nasa listahan ko na aking na-research at aking narinig mula sa mga pamahiin at sa mga matatanda. Pero syempre, hindi po yun 100 or 99.9%. Mas mabuti pa rin na magpa-consult at magpa-ultrasound. Dahil yun po ang sure at 100%. Ito lamang po ay mga sabi-sabi or mga iniisip natin na maaari or pwedeng hindi naman tugma kung baby boy or baby girl. At the end of the day, lagi kong sinasabi po sa inyo, ang mas maganda at mas magandang balita ay healthy, anuman ang gender ni baby. At salamat sa panonood at natapos mo ang video hanggang dulo. Kung nagustuhan mo ito at may natutunan ka, don't forget to subscribe. Kung bago ka lang dito at i-like mo na rin ang video na ito. Thank you for watching. Bye!